naging problema, Ate Hilda? Ganito po yan, ma'am. Sa bahay po kasi, marami pa akong gamit na nawawala. Kagaya po ng rice cooker, electric fan. Lalaki, Electric Rice fan cooker, po. ref. Ref, hindi naman. Ay, hindi kinaya yung ref. Okay. Rice cooker. Electric fan po, at Electric- saka bike ng anak ko po. Bakit nawawala? Sino sa tingin mo ang kumukuha? Pabangkin ko po. Pamangkin Opo. mo. Pamalit o pambili ng shabu. Di ko na po mamataste, ni blatter ko na. Tapos mo, ma'am, araw-araw po ako, ma'am, umaalis kasi may trabaho po ako, ma'am. Pag umuwi po ako, gano'n na naman, ma'am, marami pong nawawala, kagaya po na naman ng mga damit ng anak ko. Tapos po yung bago kong pagawa na gawa sa bakal na sampayan, ayun pa rin po. Nasaan ba ang magulang nitong Wala, pamangkin mo? ma'am, nasa probinsya. Sa akin po kasi yung nakatira at pinagkatiwala ng magulang. Ilan taon na ba siya? 21 na po. 21. Opo. So bakit sa tingin mo siya ba ay napabarkada? Opo, man, dahil po man sa tropa ng barkada niya, ma'am. Ilan taon na ba siyang kinukup-kup mo? Ilan taon na rito sa... Bali po, ma'am, 1 taon na. Isang taon pa lang. Yung hindi ko na po, ma'am, kaya, pinalis ko na po siya kasi solo parent po kasi ako, ma'am, eh. Kumbaga sa ano, Ilan ang anak ninyo? 6 po, ma'am. 6 ang anak nyo, tas solo parent ka, at tapos nagkup-kup ka pa ng Opo, ma'am. pamangkin Opo. na naging perwisyo sa'yo. Siya ang pamangkin ni Hilda na nagnakaw umano ng mga gamit sa bahay. Daniel, pasok! Bakit ka? Ha? Bakit ka naman yung dahilan? Bakit ka? Oh, bakit? Ka naman yung dahilan eh. Dito mo ilabas! Oh, oh, oh. Tama, hinawakan ka na ni Mama Carla, isang kamay lang yun. Isang kamay, nadagit ko siya, no? Okay, then, diretsahang tanong. Totoo ba na dahil sa bisyo mo, ikaw ay nagnanakaw na ng mga gamit ng tiyahin mo? Opo, inaamin ko naman po na nagbibesyo ako. Nagsasabo ako. Okay. Inaamin ko naman po. Gano'n nakatagal? Ano po, isang taon na po. Pero okay ka naman ngayon? Opo. Okay siya ngayon, nakatulog ka? Opo. Okay. Oo, kasi po nanghihingi po ako sa kanya ng pansunti, pera para ko Para lang po sa pagsabo mo. Hindi po naman po sa Opo, aminin to, nanghihingi ako sa ng pera sa'yo. Turuturuin. Na pagsabo ko. Pero, di mo ako binibigyan. Oh. Kailangan ko pang magbigay sa'yo. Kaya nabuburyong yung utak ko. Ang kapal ng mukha mo. Gusto ko pa sa barka. Kaya na mag-isipan ko na pagnakawan yung mga pera mo, cellphone mo, lahat ng gamit mo dun sa bahay mo. Laki-laki ng katawan mo, Oo. magbanat ka ng buto mo. Okay. Then, alam mo ba na ikaw ay napablatter na? Hindi po ako alam na pinablatter nito. Okay, ikaw ay nakablatter na. Opo. So, anytime mukhang lilipat ka pag di ka ayos, Yes po. pag di ka nagtino, ikaw ay maghihimas ka ng rehas anytime soon. Malapit na yan. Kaya aayusin natin dito yan, ha? Dati mo raw ipinakulong si Den dahil sa pagnanakaw. So, nakulong na siya. Opo. Nang gano'ng katagal? 6 months lang po, ma'am. Bakit nag 6 months? Nagpiyansa po kasi siya, ma'am, eh. Okay. May nandyan ang ating abogada ha, na makakausap ngayon. Bumalik ka pa sa pagbibisyo mo pagkatapos mong makulong, then? Opo, inaamin ko naman po na bumalik ako. Hindi po tumigil. Pinakulong niya po ako ng 6 months. Pero sabi ko sa kanya, mangangako na ako na hindi na ako magganito, ganyan. Pero ginagawa ko pa rin. Kaya po, pinalayas niya ako. Wala nang pagbabago yan. Kaya sabi ko, bakit? Ka talaga. Oh, So, nung pinaalis ka, saan ka na napunta? naghanap po ng ako po sa trabaho daw boss ko po. no? Pangtustos dyan sa... Naghanap po ako sa Facebook, naghahanap po ako ng doon, trabaho sa Facebook, nakahanap po ako ng online delivery po ka Sir Anthony. Doon po ako niya pinatira. Tapos minsan na lang po ako umuwi sa bahay nila. Ako pa rin po yung pinagbibintangan nitong Ako pa rin pinagbibintangan. Okay, kasi imposible namang pagnakawan siya ng mga... Bakit sa tingin mo na hindi ka naniniwalang ikaw pa rin ang kumukuha ng gamit? May Kasi alam po- ka bang iba na nangunguha pa ng gamit dun sa bahay nila?
Kasi po, ma'am, bihira na lang po ako umuwi sa kanila eh. Kasi nga may trabaho Tapos nga ako. nagtatrabaho na ako po Ikaw sa lang naman Rantuloy. Doon na po ako labas-pasok sa tumitira. bahay. Bihira na nga lang ako umuwi sa kanila. Ako pagbibintangan, pag may nawalang gamit sa kanila, bihira na nga lang ako umuwi. Gawain mo na yan eh. Okay. Kailan ka huling gumamit ng pinagbabawal na gamot? Yung ano lang po din, yung last year lang po. Last year? Opo. Wala ka So, matagal ka nang Wala na, hindi hindi na nakakagamit. Yes po, at namin ko naman po na matagal na po. So, simula pong pinakulong po ako ng tita ko. Oo. Doon Kasi na po alam ako. mong babalik ka sa kulungan. Opo, doon. Okay. Pwedeng may mga maniwala sa'yo, pwedeng hindi naniniwala. Ah. Tungin ko muna si Ate Hilda, ano ba ang dahilan bakit pumayag kang kupkupin itong si Niel? Nakiusap po sa akin yung nanay niya na dito muna sa akin tumira. Bilang tiyahin po ako, wala naman po siyang kamag-anak sa amin, ako lang po. Kaya kinupkup po siya sa bahay. Hindi ko naman po akalain na ganun siya. Na bukod sa magnanakaw, na adik pa. Siyempre mo, may mga maliliit po akong anak, may babae pa. Kaya ganun po, pinalayas ko sa bahay. Ikaw ba sa probinsya, Daniel, ay naggaganyan na? Hindi po ma'am, hindi po ako naggaganito sa probinsya. Hindi po ako nag-addict. Simula pong napunta po ako sa kanila, kasi po, bawat tayo ko sa kanila, hindi po ako binibigyan ng pera. Kaya napaano po ako sa barkada, nabubur yung utak ko, kaya lahat po ng gamit nila, kinukuha ko pati at yung allowance o pamalingki sa pamamahay. Hindi, medyo wala siya sa tamang pag-iintindi ha. Hindi pag-iisip, pag-iintindi kung ano dapat ang ginagawa ng isang taong nakikitira, nakikisama. Dapat ikaw ay naghanap ng trabaho nang hindi ka nabuburyong. 'Di ba? Dahil nasa tamang edad ka naman na. Diba? Okay. Siya naman ang kapitbahay na nagsasabing hindi lang ang tiyahin niya ang nabiktima ng tropa ni Daniel. Rowena, pasok. Kapal ng mukha mo, magnanakaw ka, pati yung tindahan ko, nagawa mong nakawan. Bakit? May ebidensya ka na nagnakaw ako sa tindahan nyo? Ikaw lang ang tao doon sa tindahan. Nagluto Wala. ako, pagbalik ko, wala na yung paninda kong sigarilyo, chicherya. Bakit? Hindi mo ba alam, pambaon lang ng anak ko yon. Yun lang yung pangtostos ko, pang-aral, pambaon. Kailan ito nangyari na ikaw ay sinasabi mong pinagnakawan ka ni Daniel? Itong January lang po. Etong January. Opo. Ano nangyari? Anong ginawa mong aksyon? Bali po, sinumbong ko po sa tsain niya na ganun nga po yung pamangkin niya. Laging nagnanakaw, pati kapitbahay namin. Ninanakawan na niya dahil Okay, nagpapalo pero sa bakit bisita. Kaya pala ganyan ang inano mo. Bakit sa Panahon. tingin mo nakakalusot si Daniel at bakit siya ay malaya pa? Kung sa tingin nyo na siya talaga ay salot sa lugar ninyo, bakit siya ay malaya? Lagi na lang Kasi yan na po. wala kayong ebidensya. Oh. May ebidensya kami na kaya ka pinabarangay ng tsain mo. Dahil Di mo yan nakikita. nga ka namin, dahil nakikita ka ng mga kapitbahay namin na ikaw Wala, yung wala kumukuha kayong ng mga ebidensya. ano doon. Yan Pati lang yung mga chicherya ginagawa ko, nyo, kasi ikaw lagi lang ang kayo nandun sa nagsisisi sa garillas. labas. Dilata, Yan ang ginagawa kapal nyo. ng mukha mo. Para lang maano, Ano na- narinig ko, kayo Okay. magtrupa. Lagi kang Nag-uusap nagsisisi. kaya doon sa tindahan ko. Maliit lang nga, hindi ka na naawa. Maliit nga lang tindahan ko. Ninakawan mo pa. Ano sabi mo sa barkada mo? Maraming bumagsak Sa sa tropa tindahan mo? mo. Ano sabi mo sa tropa mo? Yung Okay. tiyan ko doon, may mga gamit pa. teka, Hindi ha? natin yun ibinta. Alam ko po talaga, ma'am, may trabaho na siya. Pero yung sinasabi niya nagbago, wala na pong pagbabago yan, ma'am. Di lahat ng tao pwede magbago. Sa'yo. Ganyan ang ginagawa nyo. Kasi magkumari kayo, kaya ganyan kayo mag-isip. Bakit ang nabanggit kanina ay tropa na ni Daniel ang mga terador sa lugar ninyo? Totoo ba ito? Na tropa na kayo, hindi lang ikaw? Di po, ma'am. Ganyan to. Wala akong ano doon, mga tropa Aminin mo doon. na. Oo. Pag nandun tayo, ang tapang-tapang mo, pag dito, ayaw mo Bakit? aminin. Bakit kuminin? Wala naman kayo kasi mga chismusa lang kayong dalawang magkumari. Sorry, araw-araw ka wala sa bahay. Pag hindi totoo. Siyempre, gusto naming matulungan talaga si Daniel, no? Kaya pumayag siya na ibahagi ang kanyang buhay dito sa Face to Face na tayong lahat ay walang karapatang husgahan siya.
Okay? Nandito tayo para tulungan ang mga tao, no? Kaya sila pumapayag na maghayag ng kanilang buhay dito sa Face to Face. Okay, narito naman ang amo ni Den na nagpapatunay na nagbago na siya. Anthony Pasok. Anthony, diretsahang tanong, totoo bang sinusubukan naman na magbago nitong si Daniel? Kaya nga po, tinanggap ko siya bilang kahit alam ko na addict po siya kasi po time na naghahanap ako ng delivery boy, totally nakita ko siya sa labas ng bahay namin na gusto niya ng pera o kaya tinanggap ko siya sa bahay namin. Tanong yun, kumbaga tinanong ko muna yung background niya kung ano ba, na totally na addict daw siya. So sabi niya sa akin na, "Sir, addict po ako, okay lang po ba tanggapin niyo ako?" Sabi ko, "Okay lang yan, kaya kita magbago." Tapos sinuwento niya rin sa akin na tsahin daw niya, lagi siya kinukuwawa, lagi na pinagbibintangan doon na magnanakaw. Kaya ayan po, tinuloy ko sa bahay na bilang delivery ko boy. Pinatuloy mo sa bahay mo Yes po. sa kabila ng mga kwento niya ng ganon. Okay. Pikit mata, lakas ng loob ang ginawa mo. Yes po. Bihira ang katulad mo ha, sinasabi ko na ngayon. Kasi lahat tayo ay nauuna kasi ang paghusga. Okay po. 'Di ba? Minsan naliligaw ang tao pag pinagtatabuyan natin lalo, no? Okay. So Anthony, ano ang mga napansin mong pagbabago kay Daniel? Ayun nga po, yung pinagbibintang nga po ng tiyahin niya na magnanakaw. Kasi nga po, lahat ng mga allowance ko po sa kanya, ito nga po, binigay ko rin po sa kanya eh. Na totally na nagbago talaga siya eh. Kasi lahat ng pera ko sa mga pinggan, lahat sa higaan ko, di niya kinukuha. Kahit pinapadala ko siya ng pagkain sa higaan ko, wala. Kumbaga, napansin ko sa kanya, totally na nagbago po talaga siya.